Musika. Hindi ako baliw. Pakawalan niyo ako, sigaw ni Dayan, ang kanyang tinig ay umaalingaw sa malamig na pasilyo ng ospital habang pilit siyang nagpupumiglas mula sa mahigpit na pagkakahawak ng dalawang lalaking nakauniporme ng pang-ospital. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit, puno ng desperasyon at pighati. Silang mga manloloko ang dapat niyong hulihin. Hindi ako baliw, patuloy niyang sigaw, nanginginig ang kanyang katawan habang pilit na nilalabanan ng puwersa ng mga lalaki. Dayan, anak, kalmayin mo ang sarili mo. Sumama ka na lang sa kanila ng maayos. Hindi ka nila sasaktan doon, mahinahong wika ni Tia Remedios, ang kanyang tiyahin na tumayong magulang niya mula pagkabata. Ang tinig nito ay puno ng malasakit ngunit may halong bigat ng pag-aalala. Auntie, huwag mo namang gawin ito sa akin. Maniwala ka naman sa akin, pagsusumamo ni Dayan, ang kanyang boses ay halos mabasag sa paghikbi. Hindi ako baliw. Gumagawa lang sila ng kwento dahil nahuli ko silang dalawa. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa luha, tila nagmamakaawa na makita ng tiyahin ang kanyang panig. Napabuntong hininga si Tia Remedios bago siya lumapit kay Dayan. Hinawakan niya ang kamay nito, banayad ngunit puno ng malasakit. Dayan, naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo. Alam kong mahirap tanggapin ang pagkawala ng baby mo. Pero hindi tama na ibunton mo sa iba ang sakit at lungkot na nararamdaman mo. Bilang isang ina, nauunawaan ko ang bigat ng pinagdaraanan mo. Pero sana'y maunawaan mo rin na nasasaktan din kami sa pagkawala ni baby, mahinahon ngunit may halong lungkot niyang saad. Umiling ng mariin si Dayan, ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Auntie, hindi ako nagsisinungaling. Nahuli ko silang dalawa, niloloko nila ako. Ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan, kahit patila wala nang naniniwala sa kanya. Dayan, tama na, madiing sagot ni Tia Remedios. Hindi tama na pagbintangan mo ng ganyan ang asawa at pinsan mo. Wala kang sapat na ebidensya para sa mga paratang mo. Binitiwan ni Tia Remedios ang kamay ni Dayan at tumingin ito sa kanya nang may lungkot sa mga mata. Sumunod ka na lang, Dayan. Magpagaling ka, bibisitahin ka namin palagi. Dagdag pa niya, ang kanyang tinig ay puno ng pangunawa. Tia Remedios, pakiusap, maniwala ka naman sa akin. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw, pagsusumamo ni Dayan, ang kanyang boses ay halos mapatid sa paghikbi. Alam mong hindi ako baliw. Alam mong totoo ang sinasabi ko. At ikaw, Rosalinda Cruz, aminin mo kay Tia Remedios na nahuli ko kayong magkasiping ng asawa ko, galit niyang sigaw, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinsang si Rosalinda. Tama na, Dayan. Walang katotohanan ang mga sinasabi mo, malamig na sagot ng kanyang asawa. Masakit man ito para sa akin, pero kailangan mong magpagaling, Dayan. Ang kanyang tinig ay tila walang emosyon, ngunit may halong pagkabagot. Sige na, dalhin niyo na siya, utos ng isa sa mga lalaki na hawak si Dayan. Huwag, huwag niyo namang gawin to sa akin, sigaw ni Dayan habang pilit siyang nagpupumiglas. Hindi ako baliw, maniwala kayo sa akin. Ang kanyang mga salita ay puno ng pighati, ngunit tila walang nakikinig sa kanya. Pilit siyang isinakay ng mga lalaki sa stretcher habang patuloy siyang nagpupumiglas. Hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pagdampi ng karayom sa kanyang balat. Unti-unti siyang nanghina, nanlabo ang kanyang paningin, at bago siya tuluyang lamunin ng dilim, nakita pa niya ang nakakalokong ngiti ng kanyang pinsang si Rosalinda Cruz habang mahigpit nitong hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Dayan, nakikinig ka ba sa akin? Malumanay na tanong ng babaeng doktor. Hindi po ako baliw, Dok. Alam ko po ang ginagawa ko at ang nangyayari sa paligid ko, sagot ni Dayan nang magising mula sa pagkakatulog. Napansin niyang puro puti ang paligid, mula sa kisame, sa pader, hanggang sa kanyang higaan. 2 linggo na simula nang dalhin siya sa pasilidad. Sa kabila ng mga paliwanag ng doktor, iisa lang ang sagot ni Dayan, hindi ako baliw. Napansin naming hindi mo iniinom ang mga gamot na binibigay sa'yo, Dayan, sabi ng doktor. Hindi ko naman po yun kailangan, Dok. Kapag ininom ko yun, parang inaamin ko na rin na baliw ako, depensa niya. Those are supplemental vitamins, Dayan. Kailangan mo yun para magana kang kumain, paliwanag ng doktor. Ayoko, hindi ako iinom ng gamot. Gusto ko nang umuwi, galit niyang tugon. Dayan, kung hindi ka makikipag-cooperate sa pag-inom ng gamot, lalo ka lang tatagal dito. Hindi ba't gusto mong makalabas agad?
Then you should listen to me, mahinahon ngunit matatag na saad ng doktor. Sa huli, napilitang sumuko si Dayan. Nagsimula siyang uminom ng gamot, at unti-unting gumana ang kanyang gana sa pagkain. Nagkalakas siya ng katawan, ngunit sa bawat araw na dumaraan, unti-unting nilalamon ng pag-iisa at kalungkutan ang kanyang isipan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang pagkawala ng kanyang anak at ang pagtataksil ng kanyang asawa. Tunay na hindi ako baliw, bulong niya sa sarili. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang binabalot ng matinding lungkot at depresyon. Lalo na nang matanto niyang hindi siya binibisita ng kahit sino, ni Tia Remedios, ni Rosalinda Cruz, o ng kanyang asawa. You refuse to drink your medicine again, Dayan, saad ng doktor habang nasa one-on-one session sila. Kung hindi mo itutuloy ang pag-inom ng gamot, hindi ka talaga gagaling. Hindi ka rin sumasagot sa mga tanong ko tuwing session natin. Paano kita matutulungan kung ayaw mo namang magpatulong? Paano ka gagaling kung ikaw mismo ayaw gumaling? Hindi nga ako baliw, mariing sagot ni Dayan. Hindi ako baliw, at hindi na ako iinom ng gamot dahil nakikita ko lagi ang baby ko. Ang baby ko, nakikita ko siya, aligagang sabi niya, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Napayakap si Dayan sa sarili habang nanginginig. Kumalma ka, Dayan. Kumalma ka, paulit-ulit niyang bulong sa sarili. It's okay. Calm down, Dayan, malumanay na saad ng doktor habang dahan-daang lumapit sa kanya. Subalit, naging mas agresibo si Dayan. Bitiwan mo ako, sigaw niya, sabay bigay ng matalim na tingin sa doktor. Manloloko kayo. Asawa ko ang kasiping mo. Mga walang hiya, galit na sigaw niya. Bigla siyang sumugod sa doktor, ngunit agad siyang napigilan ng dalawang nurse na naka-standby sa silid. Napakunot ang noo ng doktor habang inoobserbahan si Dayan. Let her go, anes niya sa mga nurse. Pero, Dok, baka po kayo masaktan. Mukhang naghahalusinate po siya, sagot ng isa sa mga nurse. Tumango ang doktor at mahinahong sumagot, this is no longer a simple depression. This is way more serious. Hayaan niyo lang siya. Hindi niya ako sasaktan. Muling binalingan ni Dayan ang doktor. Biglang nawala ang matalim na titig niya at napalitan ng takot. Tia Remedios, tulungan mo ako. Gusto nila akong kunin. Huwag kang pumayag. Huwag mo akong ibigay sa kanila, Tia Remedios. Ayoko. Ayoko sumama sa kanila, pagsusumamo niya habang patuloy na umiiyak. Nilapitan siya ng doktor at niyakap ng mahigpit. SHHH, kalma lang, Dayan, bulong nito habang tinutulungan siyang kumalma. Unti-unting tumahan si Dayan at sa kalaunan ay nakatulog sa bisig ng doktor. Marahas na napabuntong hininga ang doktor. Lumipas ang mga buwan. Sa susunod na buwan ay ika-6 na buwan na ni Dayan sa loob ng pasilidad. Kalahating taon na siyang naroroon, ngunit hindi pa rin makitaan ng anumang progreso. Akala ng doktor ay maayos na siya noong mga nakaraang buwan, ngunit tila lalo lamang lumala ang kanyang kalagayan. Dahil dito, nagpa siya ang doktor na ipasa ang kaso ni Dayan sa isang espesyalistang mas gamay ang ganitong uri ng kondisyon. I'm sorry to spoil your vacation break after the international conference talk, but I need you to check this patient right away before she gets worse, saad ng doktora sa kanyang kasamahang doktor. Anything for our patient's recovery, Doc, sagot ng kausap niyang doktor. This is her record, Dr. Carlos Ravenio. She's in room 8 at the left-wing building, dagdag pa ng doktora habang iniabot ang mga papeles. Maingat na tinanggap ni Dr. Carlos Ravenio ang mga papeles mula sa doktora. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago buksan ang folder. Please treat her, pakiusap ng doktora, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango si Dr. Carlos Ravenio at ngumiti ng bahagya. It is what we do, Doc, sagot niya. Ngunit nang mabasa niya ang pangalan ng pasyente, tila nabato siya sa kinatatayuan. Maria Divina, mahina niyang basa sa pangalan na nakalista. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang ingay ng paligid ay biglang naglaho, at ang bigat ng nakaraan ay bumalik sa kanyang isipan. Napatingin siya sa pinto ng silid ni Dayan, at sa kabila nito ay naroon ang isang bahagi ng kanyang buhay na matagal na niyang iniwasan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at ang unang tumama sa kanyang paningin ay si Dayan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at tila isang malamig na hangin ang dumampi sa puso ni Dayan nang makita ang pamilyar na mukha.
Carlos Ravenio, mahina niyang tawag, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan ngunit may bahid ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan niya, hindi niya inaasahang muli niyang makikita ang dating kaklase noong high school. Dayan, kumusta ka? Ano ang nangyari? Paano ka napunta rito? Sabihin mo sa akin. Narito ako, sunod-sunod na tanong ni Dr. Carlos Ravenio. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at malasakit. Biglang tumakbo si Dayan papunta kay Dr. Carlos Ravenio at mahigpit siyang niyakap. Sa init ng yakap na iyon, bumigay si Dayan at humagulhol ng todo. Ang kanyang mga luha ay tila isang ilog na matagal nang pinigil ngunit ngayoy nag-uumapaw. Sa pagdating ni Carlos, tila sumilip ang liwanag sa madilim niyang mundo. Hindi ako baliw, paulit-ulit niyang sinasabi sa pagitan ng paghikbi. Hindi ako baliw, Carlos. Hindi. I know. Naniniwala ako sa'yo, Dayan, sagot ni Carlos habang marahang pinupunasan ang mga luha ng babae. Kumalma ka, okay, huwag ka nang umiyak, nandito na ako, kakampi mo ako, hindi ka na nag-iisa, dagdag niya, ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Sa sinabi ni Carlos, tila muling nabuhay ang puso ni Dayan. Para siyang batang nabigyan ng paboritong candy, isang maliit ngunit makabuluhang liwanag sa gitna ng kanyang dilim. Hindi niya lubos akalain na, matapos siyang talikuran ng mga taong mahal niya, may darating para samahan siya. Ang baby ko, Carlos. Ang baby ko. Mahina niyang saad habang nakatitig sa lalaki. Ngunit biglang tumalim ang kanyang tingin, at ang kanyang boses ay nagbago. Manloloko ka. Anong ginagawa niyo ni Rosalinda Cruz? Ha, mga baboy kayo, sigaw niya, sabay hampas sa dibdib ni Carlos. Pagkatapos nito, tumakbo siya papunta sa sulok ng silid at niyakap ang sarili. Auntie, huwag mo akong ibibigay sa kanila. Ayoko sa kanila. Dito lang ako, iyak niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. Napabuntong hininga si Carlos habang pinapanood si Dayan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatikom, at ang kanyang panga ay mariing nakasara. Sa kanyang puso ay namuo ang galit para sa mga taong naging dahilan ng ganitong kalagayan ni Dayan. Dayan, mahinahon ngunit mariing saad ni Carlos habang lumalapit sa kanya. Look at me. Tingnan mo ako, sabi niya habang maingat na hinawakan ang magkabilang braso ng babae. Sino ang may gawa nito sayo? Ha, sino ang gumawa nito sayo? Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, galit, awa, at determinasyon. Muling gumuhit ang sakit at lungkot sa mga mata ni Dayan. Gusto kong gamanti sa kanila. Gusto ko nang lumabas dito. Gusto ko nang gamanti sa kanila, sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit at puot. Ngunit sa kabila nito, muli siyang niyakap ni Carlos ng mahigpit. I will help you. I will treat you, pangako niya. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Pero para magawa ko iyon, kailangan mo akong pagkatiwalaan. Kailangan mong magtiwala sa akin. Kailangan mong maging matatag. Naiintindihan mo ba? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Sa wakas, tumango si Dayan, puno ng tiwala sa kanyang dating kaklase. Sa mga sumunod na araw, linggo, at buwan, sinikap ni Dayan na sundin ang lahat ng utos ni Carlos. Sa kabila ng mga hirap, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago, isang hakbang tungo sa muling pagbangon. Session natin, tanong ni Dayan, ang kanyang boses ay puno ng pagkamausisa, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Carlos Ravenio. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Carlos. Ang kanyang mukha ay naging seryoso, at bahagya niyang ibinaba ang ulo upang mapantayan ang tingin ni Dayan. Kapag naging matagumpay ang session natin, gagawin ko ang lahat ng paraan para mailabas ka rito ng tahimik. At pagkatapos, babalik ka sa mundo na may bagong simula, isang matagumpay na pagbabalik, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Dayan habang nakatitig sa mga mata ni Carlos Ravenio. Unti-unti, isang inosenteng ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ang ngiting iyon na minsang bumihag sa puso ni Carlos noon, at ngayon ay muli nitong ginagawa. Ang ngiting iyon ang araw-araw na nagbibigay lakas kay Carlos. Musika. Maingat na isinara ni Carlos ang folder na hawak niya at kinuha ang record folder ni Dayan. Paano? Wala ka bang nakita? Wala kahit isa. Kahit sa agency, walang existing records na nakapangalan kay Dayan Ramos,
Tanong niya sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Victoriano de la Cruz, ang kanyang pinsan. I don't know. Maybe you got her name wrong. Subukan mo itong mga pangalan, Maria Divina at Kay Ramos. Sa ikalawang palapag ng pasilidad, nakatayo si Carlos habang mariing nakatingin kay Dayan na nasa labas, nakikihalubilo sa ibang mga pasyente. Sa kabila ng kanyang mahinahong ekspresyon, ang kanyang isipan ay puno ng katanungan tungkol sa nakaraan ni Dayan. Ano ang nangyari sa kanya sa mga nakalipas na taon? Ngunit alam niyang hindi niya maaaring itanong ang mga iyon ng basta-basta. Ayaw niyang ma-trigger ang depresyon ni Dayan, lalo na ngayon na unti-unti na itong bumubuti. Simula nang mailipat si Dayan sa kanyang pangangalaga, dahan-daang nagkakaroon ng progreso ang kanyang kalagayan. Hindi niya nais na masira ang tiwalang ibinibigay nito sa kanya. Sa abot ng kanyang makakaya, gagawin niya ang lahat upang matulungan si Dayan, bilang isang doktor na nagmamalasakit, at bilang isang lalaking may malalim na damdamin para sa kanya. Confirm. She's really the woman you were talking about, sabi ni Victoriano, nagamulat kay Carlos. Don't you dare deny it. I can see the look of love in your eyes. Dahan-daang bumantong hininga si Carlos bago tumango. Pero hindi ko uunahin ang nararamdaman ko. Ang kalusugan niya at ang kanyang muling pagbangon ang aking prioridad. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa ito, sagot ni Victoriano, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa siyang lokohin at pagkaisahan ng sarili niyang pamilya. At lalong hindi ko matanggap na ang mismong direktor ng pasilidad na ito ay nabili ng pera para itago ang katotohanan. Ginamit nila ang pagkawala ng kanyang anak upang ipasok siya rito, at pati ang sariling pera niya ay ginamit laban sa kanya. Mariing tumango si Carlos, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Inabandona nila si Dayan. Nakakalungkot isipin na sa panahon ngayon, kahit ang pamilya mo ay maaaring traidorin ka. Musika. That's why we'll do our best to treat her so she can take back everything, including her stolen life, saad ni Carlos. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. Walang mahirap sa taong porsigido, pero wala ding madali sa taong puno ng trauma. Hindi lamang ang pagkawala ng anak ang kailangang harapin ni Dayan, kundi pati ang pagtataksil ng kanyang asawa at ang panloloko ng kanyang pamilya. Kailangan din niyang lampasan ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga magulang at ang takot na dulot ng pagtatangkang ipamigay siya ng kanyang tiya Remy. Masakit man, subalit ang unang hakbang tungo sa paggaling ay ang muling pagharap sa nakaraan. Dayan, I'm here, mahinang bulong ni Carlos habang mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Dayan. You're strong. You can do this. I know you can. Natatakot ako, Carlos, pag-amin ni Dayan, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Okay lang matakot, sagot ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Pero tandaan mong nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Kakampi mo ako. Kailangan mong lampasan ang takot mo. Kailangan mong harapin ang nakaraan. Iyon lang ang tanging paraan para gumaling ka. At kapag nagawa mo iyon, sisiguraduhin kong makakalabas ka na rito. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan, Carlos. Dito ka lang, please, pakiusap ni Dayan, ang kanyang tinig ay puno ng takot at pag-asa. Hinigpitan ni Carlos ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Dayan. Wala akong balak na iwan ka. Kaya maging matapang ka at harapin ang lahat ng ito, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Tumango si Dayan, at sa wakas ay binigyan ng senadorya si Carlos na handa na siyang harapin ang mga CCTV footage. Sa likod nila, naroon ang ibang mga doktor na tumutulong sa sitwasyon ni Dayan. Alam nilang ang tagumpay ng session na ito ay magdadala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit higit sa lahat, ito ang magiging susi upang maipakita ni Dayan na siya ay handa ng muling harapin ang mundo. She can, buong kumpiyansang tugon ni Carlos Ravenio, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. She's brave. She can overcome this. Pero bigyan natin siya ng sandali upang huminga muna at magpahinga. Sa itaas ng session room, naroon si Carlos Ravenio kasama ang iba pang mga doktor. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Dayan, na nakaupo pa rin sa kanyang upuan, nakaharap sa malaking screen. Wala na siyang nakikita sa screen, ngunit malinaw pa rin sa kanyang isipan ang mga imahe ng kanyang napanood kanina.
Ang bigat ng kanyang iniisip ay unti-unting nagpapasakit sa kanyang ulo, habang ang kanyang dibdib ay tila sisubog na dahil sa matinding emosyon. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, isang masuyong pagdampi ng malaking kamay sa kanyang balikat ang nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng kalmado sa kanyang buong sistema. Dahan-daang iniangat ni Dayan ang kanyang ulo upang makita ang taong nasa likod niya, ang taong nagpakalma sa kanya. At walang iba kundi ang pamilyar at gwapong mukha ni Carlos Ravenio ang bumungad sa kanya. Ang presensya ni Carlos ay tila isang tulay na nagdala kay Dayan pabalik sa nakaraan, sa unang pagkakataon na nagtagpo ang kanilang mga landas. Mabilis na pigil ni Carlos Ravenio nang makita niyang aalis si Dayan matapos siyang makita sa isang tagong kiosk sa kanilang campus. Pwede ka nang maupo dito. Aalis din naman ako agad. Papali pa lang ako ng oras. Okay lang. Diyan ka na, nauutal na sagot ni Dayan, halatang nag-aalangan. Ngunit nang makita niyang muli siyang hahakbang palayo, mabilis na tumayo si Carlos, tila ba may sariling buhay ang kanyang mga kamay, at bigla niyang idinampi ang kanyang kamay sa balikat ni Dayan. Pasensya na, aniya, ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. Hindi ako masamang tao, huwag kang mag-alala. Alam kong ito ang tambayan mo. Napangiti siya, isang ngiting nagbigay ng kakaibang init sa pakiramdam ni Dayan. Mula ngayon, hindi ka na mag-isa. Sasamahan kitang tumambay dito, hayag ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. At nang mag-angat ng tingin si Dayan, bumungad sa kanya ang payapang ngiti at gwapong mukha ni Carlos Ravenio. Naibalik sa kasalukuyan si Dayan nang maramdaman niya ang masuyong pagpisil ni Carlos sa kanyang balikat. Mula sa kanyang balikat, umakyat ang kamay ni Carlos upang takpan ang kanyang mga mata. 3 beses niyang ginawa ito bago niya inalis ang kanyang kamay, sabay ngiti at maingat na paghaplos sa pisngi ni Dayan. Hindi ako mawawala, mahinahon niyang sabi. Kahit pa umikot ang mundo o magpahinga ka, pagmulat mo ng iyong mga mata, nandito pa rin ako. Hindi kita iiwan. Kaya't tapusin mo ito, Dayan. Harapin mo ang iyong mga takot at maging mas malakas pa. Isipin mo ang lahat ng taong nanakit sa'yo, ang lahat ng sakit na naramdaman mo, ang lahat ng mga pilat at sugat na iniwan nila. Isipin mo silang lahat at bitawan mo sila ng sabay-sabay. Diretso pa rin ang tingin ni Dayan sa mga mata ni Carlos, bagaman patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao habang isa-isang naglalaro sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pagtataksil ng kanyang asawa, ang panloloko ng kanyang pamilya, at ang pagkawala ng kanyang anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naririnig niya ang tinig ni Carlos. Ang tinig na iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Nasa park kami noon, simula ni Dayan, ang kanyang boses ay nanginginig. Nasa tabi ko lang ang baby ko. Kasama namin si Rosalinda Cruz habang si Enrico Santos naman ay bumibili ng cotton candy. Sandali lang akong lumingon kay Enrico, pero nang bumalik ang tingin ko kay Rosalinda, narinig ko na lang siyang sumigaw. Hinahanap niya si Nick, ang anak ko. Pero wala na siya. Hindi namin siya nakita. Nag-report kami sa pulis, pero lumipas ang araw, linggo, wala pa rin kaming balita tungkol sa kanya. Tapos, huminto si Dayan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tapos isang gabi, nahuli ko sina Enrico at Rosalinda sa mismong kama namin. Doon nagsimula ang lahat. Hindi naniwala si Aunt Remy sa akin. At isang araw, nagising na lang ako na narito na ako sa lugar na ito. Hindi napigilan ni Carlos ang sarili na yakapin si Dayan ng mahigpit. Ramdam niya ang bigat ng kanyang pinagdadaanan, ngunit ramdam din niya ang lakas na unti-unting umuusbong mula sa kanya. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya para sa mga taong nanakit kay Dayan, mas nang ibabaw ang pagmamahal at simpatsya na meron siya para sa kanya. Hindi na talaga sila ma-reach out, saad ni Iya, isa sa mga doktor. Nagpadala sila ng liham upang ipaalam na wala na silang balak na makialam tungkol kay Dayan. Napangisi si Carlos, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot habang binabasa ang liham. Talagang wala na silang plano sa kanya dahil nakuha na nila ang gusto nila. Sa huli, ginamit ni Carlos ang lahat ng kanyang koneksyon upang tahimik na mailabas si Dayan mula sa pasilidad. Naging maingat siya upang walang impormasyon ang makalabas tungkol sa pagpapalaya nito. Hindi ko na bahay to, tanong ni Dayan habang nakatingin sa malayo, nakatanaw sa dating bahay na minana niya mula sa kanyang mga magulang.
Ang lahat ng properties na nakapangalan sa'yo, lahat iyon na ibenta ng asawa mo, sagot ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Bagaman tanggap na ni Dayan ang katotohanan, mahigpit pa rin niyang kinuyam ang kanyang kamao. Niloko nila ako, aniya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi ako papayag na tapak-tapakan nila ako ng ganito. Mag-a-adjust muna ako sa buhay sa labas ng facility. Pero sa loob ng linggong ito, sisiguraduhin kong makakabawi ako. Tinitigan siya ni Carlos, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ako na ang bahala sa lahat ng kakailanganin mo. Hindi kita pababayaan, Dayan. Kasama mo ako sa laban na ito. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa pagtulong mo, Carlos Ravenio. Pero salamat, maraming salamat, emosyonal na saad ni Dayan. Matamis namang ngumiti si Carlos Ravenio. Sapat na sa akin na makabangon ka ulit. I just want to see you happy again. Mariing napatitig si Dayan kay Carlos Ravenio na abalang nagluluto sa kusina. Sumandal siya sa pader at malayang pinanood ang lalaki. Hindi niya maalala kung nagkaroon ba siya ng ganitong eksena sa pagsasama nila ni Enrico Santos bilang mag-asawa. Hindi tuloy niya maiwasang maisip na swerte ang nobya o asawa ni Carlos Ravenio dahil mabuti itong lalaki. Sa kaisipang iyon, kuryoso niyang natanong ang lalaki. May asawa ka na rin ba? Bulalas ni Dayan. Nagulat man, agad ding nakabawi si Carlos Ravenio. Good morning. Anong gusto mo, kape o tsokolate? Ah, tsokolate na lang, mahinang sagot ni Dayan, na nag-aabang pa rin ng sagot mula kay Carlos Ravenio. Maingat na inilapag ni Carlos Ravenio ang chocolate drink sa harap ni Dayan. Huwag kang mag-alala, walang susugod, sasampal, at sesaban sa'yo kapag nakitang kasama mo ako. Pwede mo namang sagutin ng diretsahan, paaring ni Dayan. Bakit? Curious ka? Nakataas ang kilay na tanong ni Carlos Ravenio. Hindi sumagot si Dayan at umiling na lang. Wala siyang may pintas sa inihandang agahan ni Carlos Ravenio dahil masarap iyon, malayo sa pagkain niya sa loob ng facility. At kahit nakalabas na'y meron pa ring ilang gamot na dapat niyang inumin. Mabuti na lang, hindi iyon nakakalimutang ipaalala ni Carlos Ravenio sa kanya. Sa sumunod na araw, namasyal sila sa mall. Kahit ayaw ni Dayan, wala siyang nagawa nang bilhan siya ni Carlos Ravenio ng mga bagong damit at gamit. I'm sure that you don't remember me that much, but I'm Victoriano de la Cruz, Carlos Ravenio, cousin. Maghiliw na pakilala ni Victoriano de la Cruz sa sarili. Tatandaan kita, nakangiting sagot ni Dayan. I'm happy to hear that, but let's get to the business, saad ni Vanna at agad kinalkalan ang dalang folder. Ito ang lahat ng mga records at reports na hiningi ni Carlos Ravenio para magawa mo yung paniningil mo sa kanila. Kailangan mo munang malaman ang ganap nila sa buhay para alam mo kung saan ka magsisimula. Maang na napaangat ng tingin si Dayan kay Carlos Ravenio at Vanna matapos mabasa ang isang dokumento. Tama ba yung pagkakaintindi ko dito? Anal na yung kasal namin. Paano nangyari yun? Wala naman akong natatandaang meron akong pinirmahang annulment paper at hindi naman kailanman bumisita si Enrico Santos sa facility. That only means that he forged your signature. Isa pa, malakas ang laban niya dahil nasa loob ka ng mental facility at baliw ka, kuno. Yun ang ginamit nila kaya napakadali niyang na-annul ang kasal nyo. At syempre, under the table process. If you know what I mean, tahasang hayag ni Vanna bago ipababa ang isang dokumento. At ang malala, 2 buwan pagkatapos na ma-annul yung kasal nyo, nagpakasal na sila ng pinsan mo. Napunta rin sa kanya lahat ng property at perang nasa pangalan mo na naging shared properties na rin yun nung ikinasal kayo. I'm sorry to say this, but you were left with nothing. Musika. Malayang naglalakbay ang isipan ni Dayan habang nakatanaw sa overlooking na syudad mula sa glass wall ng kondo ni Carlos Ravenio. Sa tulong ni Carlos Ravenio, nagawa niyang makapag-adjust ng mabilis simula nang makalabas siya sa facility. Kasabay niyo ng pagkalap niya ng mga impormasyon tungkol sa kasalukuyang bahay ni na Enrico Santos at Rosalinda Cruz, pati ang buhay ng mga ito. Sa ilalim ng pag-iisip ni Dayan, hindi niya naramdaman ang pagdating ni Carlos Ravenio sa kanyang likod. I know I promised you that I'll stay beside you, but then I realized I have to let you stand on your own. Huwag kang mag-alala, nasa likod mo lang ako palagi. Hindi man kita masasamahan sa France,
Sisiguraduhin ko pa ring gagawa ako ng paraan para makabisita kahit paminsan-minsan, hayag ni Carlos Ravenio habang nakapamulsa. Grab this chance to redeem your life, Dayan. Go and make a name, dagdag pa niya. Pinalis ni Dayan ang luha bago yamakap kay Carlos Ravenio. Babawi ako sa lahat ng tulong mo, Carlos Ravenio, saad niya. Dahan-daang niyakap pabalik ni Carlos Ravenio si Dayan habang nakangiti. I'm not asking for anything, but I do hope for something, makahulugan niyang dagdag. Nagtataka namang bumitiw si Dayan sa yakap. Anyway, a friend of mine will pick you up at the airport. Pasensya na, hindi na kita may hahatid. Alam mo naman na maraming pasyente ang naghihintay sa akin. Ayos lang, naiintindihan ko. Keep me updated about your situation and state of emotion. Okay, nakangiting tumango si Dayan kay Carlos Ravenio at muling yamakap. Sa sumunod na araw, inihatid na nga ni Carlos Ravenio ang babae sa airport para tumungo sa France, isa sa mga pangarap ni Dayan na maging isang fashion designer. Dahil iyon ang naging propesyon ng kanyang ina. Kaya nga nagtayo ng butik ang magulang niya para iyon sa kanya pagdating ng araw. Ang kaso, isa iyon sa walang pag-aalinlangang kinuha ni Enrico Santos sa kanya. Bitbit ang layuning mabawi ang nawala sa kanya at makabawi sa mga taong nanakit, buong tapang na sinimulan ni Dayan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Sa kanya, buong tapang niyang hinarap ang bawat araw sa France habang nag-aaral ng fashion designing. At gaya ng pangako ni Carlos Ravenio, pinanindigan niya ang pangakong pagbisita kay Dayan hanggang sa matapos ang pananatili nito sa France. Am I seeing the right Dayan? Nakangising tanong ni Carlos Ravenio bago hapitin sa yakap ang babae. Welcome back. I am indeed back, sagot ni Dayan at ibinalik ang yakap kay Carlos Ravenio. Then, shall we? Nakangising tanong ni Carlos Ravenio na mariin namang tinanguhan ni Dayan. Ibinaba ni Dayan ang suot na mamahaling sunglasses nang makita ang paglabas ni na Enrico Santos at Rosalinda Cruz. Subalit pumukaw sa kanyang atensyon ang batang lalaki na buhat-buhat ni Enrico Santos. That's their son, 7 years old. And yes, they already had him while you were still married. They hid him well from you, impormasyon ni Carlos Ravenio. They really played me well. Ganun siguro ako katanga para sa kanila. Nali nila ako, naloko, at napaikot. Planado nila lahat, hindi na ituloy ni Dayan ang sasabihin ng may mapagtanto siya. I suspect them as Dayan. Actually, habang nag-aaral ka sa France, abala ako dito para makahanap ng lead kung nasaan ang anak mo at kung paano siya nawala. Unfortunately, wala pa rin akong nahanap na lead. Pero huwag kang mag-alala, hindi kami humihinto ni Victoriano de la Cruz, paliwanag ni Carlos Ravenio. Nanatiling kalmado si Dayan subalit sumasabog na ang galit sa kanyang puso. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras, Carlos Ravenio. Sisiguraduhin kong simula sa araw na ito, mararamdaman nila ang karma. Padabog na inilapag ni Enrico Santos ang monthly report sa kanyang mesa matapos makitang bumaba ng 15% ang sales nila sa nakalipas na buwan. Masyado nang malaki iyon para sa average profit ng kanilang negosyo. Nabawasan din ang mga loyal customers at event organizers na partner ng kanilang butik. Nagsimula ang lahat matapos magbukas ang katapat nilang butik. Siguraduhin yung bago ang mga design sa ilalabas nyo ngayong buwan. Yung mas moderno, patok sa panlasa ng masa. Siguraduhin nyo ring mabigyan nyo ng premium design ang mga partner natin na event organizers para hindi na sila umalis. Maliwanag ba? Yes, sir. Paano po pala yung monthly fashion ramp? Sasali pa po ba tayo doon? Maingat na tanong ng isang staff. Oo, kailangan nating sumali dyan para hindi tayo maungusan ng ibang brand. Present all your designs next week, aniya at nag-march siya palabas. Napangiti si Dayan nang matanggap ang isang mensahe mula sa kanyang tauhan. Matapos niyang mag-reply, agad din siyang umalis sa kanyang opisina upang tumungo sa isang private school. Eksaktong dismissal, bumukas ang gate at isa-isang lumabas ang mga bata. Abot-tay nga ang ngiti ni Dayan nang makita ang batang kanyang hinihintay. Hi, handsome. Oh, don't be scared. I'm just here to say hi. Don't worry, I am your mommy's cousin, pakilala niya sa batang puno ng pagtataka. Well, please tell them I said hi, okay. Elio Cruz, kabadong tawag ni Rosalinda Cruz nang makita nito ang anak na may kausap na babae.
Tumuwid ng tayo si Dayan at agad inayos ang suot na ternong red suit bago muling isinuot ang malaking sunglasses niya. Sino ka? Anong kailangan mo sa anak ko? Salubong ang kilay na tanong ni Rosalinda Cruz matapos suriin mula ulo hanggang paa ang babaeng kausap ng anak. Relax. You can ask that question to your son. I already introduced myself to him, sopistikadong may accent na sagot ni Dayan bago taas noong tumalikod at lumakad paalis. Sino siya? Anong pangalan niya? Anong sinabi niya sa'yo? Cousin mo raw, pa, mommy, sagot ng bata. Nasa bunutan na lang ni Rosalinda Cruz ang sarili habang pabalik-balik siyang naglalakad sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung bakit si Dayan agad ang pumasok sa isip niya matapos marinig ang sagot ng kanyang anak. Paranoid ka lang, Rosalinda Cruz. Kumalma ka at baka ikaw ang mabaliw gaya ni Dayan, walang pakialam na saad ni Remy sa anak. Ma, hindi ako nakikipagbiruan. Kailangan nating tingnan kung nasa mental hospital pa rin yung babae na yun. Paano kung nakalabas na? Siya, lintik. Paano makakalabas yun nagbayad na tayo ng malaki para makulong siya sa mental, di ba? Asek ni Remy. At kung nakalabas na siya, hindi ba tayo unang makakaalam dahil tayo ang nakarehistrong guardian niya? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano dyan at baka ikaw ang sumunod. Ay, pasok dun. Mas mabuti na yung sigurado tayo, Mama Ed. Puntahan mo. Ikaw ang pumunta sa mental na sa ganun maalis rin ang kaba mo, sabay dabog ni Remy sa hawak na sandok. Sorry, ma'am, pero hindi pa gustong tumanggap ng bisita ang pasyente. Impormasyon ng nurse nang bumisita sina Rosalinda Cruz at Enrico Santos sa mental facility. Pero nandito pa po siya sa loob, muling tanong ni Rosalinda Cruz sa 10 beses. Opo, ma'am. Kung gusto niyo po, magpaalam tayo sa doktor ni Ma'am Dayan para makita niyo siya through CCTV sa kanyang silid, suhestyon ng nurse at palihim na napangisi ng agad sumang-ayon sila. Rosalinda Cruz, ganyan siya palagi, maang natanong ni Rosalinda Cruz habang pinapanood ang CCTV kung saan nakaupo lang si Dayan at yakap ang isang manika. Gumagaling na ba yung kabaliwan niya, Doc? Sad to say, but she's getting worse day by day, walang buhay na sagot ni Carlos Ravenio. Abot tay nga ang pagngisi ni na Enrico Santos at Rosalinda Cruz nang marinig ang sagot ni Carlos Ravenio. O sige, Doc, mauna na po kami. Nagbabaka sakali kaming ayos na siya, pero hindi pa pala. Tanggapin nyo na lang ito, Doc, pang merienda nyo. Pasasalamat na lang sa pag-aalaga nyo kay Dayan. Alam kong hindi madaling mag-asikaso ng baliw, sabay abot ni Enrico Santos ng 2,000 pesos. I don't need your money. Take it back. You might need it someday, sir. I'll inform her about your visitation. Padabog na senara ni Enrico Santos o ang pinto ng kanilang sasakyan. Ayoko sa doktor na yun. Mayabang. Masyadong mayabang. Hayaan mo na. Ang importante, sigurado na tayo na nasa loob pa rin ng mental institution si Dayan. Sabay na dumating sa batika ang mag-asawa. Subalit hindi pa man din sila nakakapagpahinga, bigla na lang bumukas ang pinto ng opisina ni Enrico Santos at iniluwan yun ng isang staff na hindi may pinta ang mukha. Sir, nag-cancel po yung 3 consignment natin. Ngayon lang po sila nag-cancel, kung kailan tapos na yung shipment ng mga produkto. Anak ng Peiteng, sino yung mga yan? Akin at tatawagan ko sila, aniya. Subalit lumipas ang 1 oras, wala ring nagawa si Enrico Santos dahil nanindigan na ang consignment na cancelled order na sila. Alamin mo kung bakit sila biglang nag-cancel. Sigurado akong sinasabotahe tayo ng bagong butik sa tapat. Pang-aakit na naman ang kanilang ginagawa. Napailing si Enrico Santos isa muling staff ang pumasok sa opisina. Sir, good news. May invitation po tayo mula sa organizer ng French Style para mag-participate sa gaganaping fashion show. Ang mapipiling mga designs ay may feature sa magazine at ang company brand magkakaroon ng exclusive 3-year contract sa partnership kasama yung bagong sikat na brand na Glazer. Umaliwalas ang mukha ni Enrico Santos at agad tumuwid ng tayo. Ayos kung ganun. Hayaan nyo na ang mga nag-cancel. Mag-focus na lang tayo sa paggawa ng mga magagandang designs. Kailangan nating makuha to bago pa tayo mabankrupt. Ang paglapag ni Carlos Ravenio ng malamig na juice sa harap ni Dayan ang nagpabalik sa kanya sa wisyo. Kanina pa pala siya nakatitig sa bank transfer notice na hawak niya. Matapos ang galaban ni Enrico Santos sa patibong na fashion show,
Tahimik namang kumilos si Dayan para mabawi ang pera niya. Sa tulong ng ekspertong abogado na nakakilala ni Carlos Ravenio, tahimik nilang na-retrieve ang pera na kanya naman talaga. Maging ang bahay na ibinenta nila Enrico Santos, nabili niya na rin pabalik. Parang hindi ka masaya, maingat na tanong ni Carlos Ravenio. Matunag ang naging pagbuntong hininga ni Dayan. Dahil iniisip ko pa rin yung anak ko. Ginagawa ko lahat ng to para sa kanya. Binabawi ko lahat para sa kanya, pero hindi ko alam kung maibibigay ko pa ba to sa kanya. Emosyonal na saad ni Dayan. Cry. Just cry, Dayan. It's okay to cry, pang-aalo ni Carlos Ravenio habang yakap ang babae. Gabi-gabi ko pa rin siyang napapanaginipan. Araw-araw ko pa rin siyang naiisip. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasang sisihin yung sarili ko sa pagkawala niya. Wala akong kwentang ina. Wala. Hindi totoo yan. Huwag mong isipin na wala kang kwentang ina. Dahil kung wala kang kwentang ina, hindi mo gugustuhin at kakayaning bumangon muli pagkatapos mong madapa. Kung wala kang kwentang ina, hindi mo gagawin ang lahat ng ito para sa kanya. Kung wala kang kwentang ina, dapat matagal ka nang sumuko. Pero hindi mo ginawa, dahil sa puso mo, alam mong buhay pa siya. Alam mong may pag-asa pang mahanap mo siya, puno ng sinseridad na hayag ni Carlos Ravenio. Kaya't huwag mong sisihin ang sarili mo, Dayan. Huwag kang panghinaan, lalo ngayong unti-unti mo na silang napadapa. Pinahid ni Dayan ang sariling luha bago tumango sa sinabi ni Carlos Ravenio. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat, Carlos Ravenio. Hindi ko alam kung paano ko ito kakayanin kung wala ka sa tabi ko. Sinakop ni Carlos Ravenio ang mukha ni Dayan at mariing tinitigan. Sisingilin kita, Dayan, sa tamang panahon. Kapag tapos na ang lahat, kapag maayos na ang lahat, sisingilin kita. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Because that will only be a matter of yes or no. Kumabog ng malakas ang puso ni Dayan matapos bitiwan ni Carlos Ravenio ang huling pahayag. Kita-kita niya ang pagkinang sa mata nito, subalit hindi niya mapangalanan ang emosyong naroon. Ang tanging alam lang niya, unti-unti na siyang nalulunod sa titig ni Carlos Ravenio. Bangko, senggal ni Rosalinda Cruz pagka-uwi ni Enrico Santos o sa bahay nila. Anong pinagsasabi mo, Rosalinda Cruz? Huling naglabas ako ng pera para pambili ng materyales na gagamitin sa fashion show. Huwag mo akong pinagloloko. Kagagaling ko lang sa bangko kanina para sana mag-withdraw, pero kulang-kulang na 50,000 na lang ang nandoon. Agad nagsalubong ang kilay ni Enrico Santos o at padubog na tinapon sa sahig ang kanyang necktie. Paano 50,000 na lang ang natira? Malay ko sayo. Ikaw lang naman ang naglabas ng pera. Panay labas ka ng pera. Diba dahil kailangan sa butik? Hindi ako nagwawaldas ng pera para sa wala, Rosalinda Cruz. Paano nangyari yun? Galit na senggal ni Enrico Santos o galit na sikmat ni Rosalinda Cruz. Nahilamos ni Enrico Santos o ang palad sa mukha at masamang tinig niyang sinabi, Ed, alamin mo paano nangyari yun. Anak ng tokwa. Ako na lang ba palaging gagawa ng lahat? Rosalinda Cruz, mag-ambag ka naman. Hindi mo ba nakikitang abala ako sa negosyo para may salba to? Kumilos ka rin kung ayaw mong tuluyan tayong maghirap. Padabog na tinungo ni Enrico Santos o ang kanilang kwarto at padabog na isinara ang pinto. Sa sumunod na umaga, muling nagtungo si Rosalinda Cruz sa bangko para alamin kung paano nawala ang milyones nilang pera. Subalit, gaya ng ipinakiusap ng abogado ni Dayan, pinalabas lamang ng bangko na legal withdrawal ang nangyari. Hindi napigilan ni Rosalinda Cruz na magwala sa loob ng bangko kung kaya't kinailangan pa siyang alalayan ng gwardiya palabas. Si Dayan naman, nasa sulok, nakangisi lang habang pinapanood ang pangyayari. Maybe I can help you, saad ni Dayan matapos tabihan si Rosalinda Cruz sa labas ng bangko. Matunag na napalunok si Rosalinda Cruz nang makita ang pera sa loob ng brown envelope. Ikaw na naman. Para saan to? Sino ka ba talaga? Ba't sulpat ka ng sulpat? Galit na tanong ni Rosalinda Cruz. Mabilis na inayos ni Dayan ang kanyang suot na malaking sombrero na nakakaterno ng kanyang pink na peplum dress. Soon you'll know me, ani Dayan at eleganteng lumakad patungo sa yayamanan niyang kotse. Pag-alis ni Dayan sa bangko, nagtungo naman siya sa grocery store kung saan ang kanyang tiya Remedios ay naggo-grocery. Palihim niya itong sinusundan habang abala rin siyang namumulot ng mga grocery items. Nang makita niya si Tia Remedios na pumipila,
agad siyang sumunod. Matapos ma-counter ang grocery ni Remy, tsaka naman sumingit si Dayan. Please count this too and give it to her. You can also give her the change. Thank you, nakangiti niyang saad sa cashier matapos mag-abot ng 30,000 pesos. Sandali, sino ka? Ba't binayaran mo ang grocery ko? Anong akala mo sakin, pobre? Dahan-daang humarap si Dayan subalit tanging ngiti lamang niya ang makikita dahil natatakpan ng suot niyang malaking sombrero ang kalahati ng kanyang mukha. Because I'm kind. Anyway, let's meet again soon. I promise that I'll introduce myself properly next time, sagot ni Dayan. Tinitigan mabuti ni Dayan ang kanyang sarili sa harap ng malaking salamin habang suot ang sariling gawang black tube oversized bow bubble hem dress. Sunod ay isinuot niya ang kanyang black lace elbow-length gloves bago kunin at isuot ang kanyang wide brim hat. Napakaganda niya sa kanyang kasuutan, elegante ang kanyang dating at napaka-fashionable. Malayong-malayo sa Dayan noon. Malayo sa Dayan na pinagkaisahan at niloko nila. What a perfect look for a perfect comeback, saad ni Carlos Ravenio. You're so dazzling in black, Dayan. Of course, I have to keep up with your look, sagot ni Dayan at inayos ang bow ni Carlos Ravenio. I'm sorry if I'm too handsome for you, biro ni Carlos Ravenio. Inirapan siya ni Dayan kaya nagtawanan sila. Let's go. They're waiting for the star of the night, nakangiting sabi ni Carlos Ravenio bago abutin at mahigpit na hawakan ang kamay ni Dayan. Isang happy family, ang look ni na Enrico Santos at Rosalinda Cruz kasama si Remy nang dumating sila sa venue. Maraming bisita mula sa iba't ibang industriya, mga negosyante, modelo, artista, at mga media. Naroon din ang ilang international brand companies at mga fashion idols. Maayos na ba ang lahat? Ang mga modelo, na-brief na ba sila? Sabihan niyo silang huwag kakabahan. Dapat may rampa nila ng maayos ang designs natin, paalala ni Rosalinda Cruz sa mga staff nila. Nasisiguro kong hanggat ang gabing ito, puno ng kumpiyansang saad ni Enrico Santos kayo na ang bahala dito. Pupunta na kami sa loob at baka makasungkit pa kami ng negosyante. Pagdating nila sa loob, agad ding nagsimula ang event. Rumampa ang bawat modelo ng bawat company brand para ipakita ang kanilang koleksyon. Tuwang-tuwa sina Enrico Santos at Rosalinda Cruz dahil tunay namang nang ibabaw ang kanilang collection set. Ramdam na nila na ang kanilang koleksyon ay minamataan na ng mga judges. Pero nang tawagin sa entablado ang may-ari ng brand na makakapareha ng mananalo sa event, tuod na lamang sina Rosalinda Cruz at Enrico Santos sa kanilang kinatatayuan. Para namang nakakita ng multo si Remy matapos marinig ang isinigaw na pangalan ng host. Lahat ay nagpalakpakan habang marahan at eleganteng naglalakad si Dayan sa gitna. We finally meet the woman behind the newest rising clothing brand of Glazer, Miss Diana Gilo. Everyone, anunsyo ng host. Hindi. Imposible. Kapangalan niya lang yan, asap ni Rosalinda Cruz habang nanginginig na ang buong katawan dahil sa kaba. Tama. Malabong ang Diana, kakilala natin yan. And to join Miss Dayan, please welcome the winner of this fashion show, the E&R boutique owned by Mr. and Mrs. Ramos. Ma'am, sir, please come on stage, paanyaya ng host. Nanginginig man sa kaba, nanatiling nakataas ang noo ni na Enrico Santos at Rosalinda Cruz. Nagawa pa nilang ngumiti sa mga taong nag-congratulate sa kanila habang paakyat sa stage. Kusang gumalaw ang kamay ni Enrico Santos para sana makipagkamay, ngunit tinignan lamang iyon ng huli. Miss Dayan, a word for Mr. and Mrs. Ramos, please, anang host at iniabot ang mikropono kay Dayan. Malawak ng ngiti ang iginawad ni Dayan sa mga bisita bago balingan ang dalawa. I am sorry to say this, but I won't accept you as my brand's partner. I don't accept someone who steals. I don't like thieves, cheap, and cunning people, hayag niya, dahilan para magbulungan ang mga tao. Kasabay nito ang pag-flash ni Dayan sa screen ng kanyang personal portfolio designs. Hindi to totoo, sigaw ni Rosalinda Cruz, subalit taas noo nang. Naglalakad paalis si Dayan. Naging laman ng balita sina Enrico Santos at Rosalinda Cruz. Isa-isang umalis ang iilang investors nila, maging ang mga loyal at premium customers nila ay nagdesisyon na ring umalis sa kanilang boutique. Nag-cancel na rin ang lahat ng partner event organizers na kumukuha ng mga gown sa kanila.
Higit sa lahat, binisita na rin sila ng pulis at abogado ni Dayan matapos silang sampahan ng samot-saring kaso. Dayan, lumabas ka dito. Harapin mo ako, sigaw ni Rosalinda Cruz sa harap ng butik ni Dayan. Tawagin mo ang amo mong baliw, dagdag pa niya. Lumabas si Dayan at sarcastic na sumagot, anong kailangan mo sa baliw na tulad ko? Walang hiya ka, sigaw ni Rosalinda Cruz, ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, nasampal na siya ni Dayan. Hindi pa man nakakabawi si Rosalinda Cruz, isa pang sampal ang damapo sa kanyang mukha. Walang hiya ka talaga, baliw, galit na sigaw ni Rosalinda Cruz, ngunit sa bawat pagbuka ng bibig niya, puro sampal ang dumadapo sa kanyang pisngi. Hindi ka na nahiya, ang kapal ng mukha mo, saad ni Dayan habang umiiling-iling. Galit na nagangat ng tingin si Rosalinda Cruz, kita na ang pamumula ng kanyang pisngi. Kung akala mo matatakot mo kami sa ginagawa mo, nagkakamali ka. Wala kang magagawa, baliw ka. Ang bahay na pamana ng mga walang kwenta mong magulang, ibebenta namin pati na rin ang butik mo, sigaw ni Rosalinda Cruz. Siguraduhin mong hindi mo makukuha ang mga iyon. Kahit anong gawin mo, kahit anong yaman mo, hindi mo mababago ang katotohanan, patay na ang anak mo, dagdag pa ni Rosalinda Cruz. Isang mas malakas na sampal ang damapo kay Rosalinda Cruz. Ayos lang, pwede ko namang ipalit ang anak mo, sagot ni Dayan. Nanlaki ang mata ni Rosalinda Cruz at galit na bumangon nang marinig niya ang sinabi ni Dayan. Baliw ka, huwag mong idadamay ang anak ko dito. Kung ganoon, pumili ka, ang anak mo, ang asawa mo, o ang ina mo. Hindi mo na pala kailangang mamili. Lahat naman kayo ay makukulong sa bilangguan. So, pwede sa ampunan mapunta ang anak mo. O pwede ring ampunin ko na lang siya. The latter sounds nice, right? Sagot ni Dayan. Hindi pa tayo tapos, sigaw ni Rosalinda Cruz at nagmamadaling umalis ng butik. Pagdating sa kanilang bahay, galit na sinabi ni Enrico Santos, saan ka nang galing? Kumilos ka na at mag-empake. Alis na tayo. Tatakas tayo. Nasaan si Elio Cruz? Nasaan ang anak natin? Tanong ni Rosalinda Cruz. Nandoon siya sa kanyang kwarto, nakaimpake na ang anak mo. Pero ikaw, hindi pa. Bahala ka na sa buhay mo kung may iwan ka dito, sagot ni Enrico Santos. Elio Cruz, tawag ni Rosalinda Cruz matapos makita na wala ang anak nila sa kwarto nito. Nasaan ang anak natin? Wala siya sa kanyang kwarto. Pwede bang huwag kayong sigaw ng sigaw? Senggal ni Remy na lumabas mula sa kanyang kwarto. Meron bang tatakas na ganyan kaingay? Hindi pa man tayo nakakatakas, mahuhuli na tayo dahil sa bungangan yung dalawa. Nasa bunutan ni Rosalinda Cruz ang sarili bago hinarap ang kanyang ina at asawa. Nasaan si Elio Cruz? Wala siya sa kwarto. Binyantaan ako ni Dayan, nakunan niya ang anak natin. Tanga ka talaga, Rosalinda Cruz, mahina subalit madiin na sabi ni Remy. Kailangan muna nating tumakas ngayon. Kapag nakapagtago na tayo, tsaka natin bawiin si Elio Cruz kapalit ang anak ni Dayan. Tama si Mama. Kung mananatili tayo dito, pare-pareho lang tayong makukulong. Hindi pa natin mababawi si Elio Cruz. May alas pa tayo laban kay Dayan, pero bago iyon, kailangan muna nating makaalis dito, pagsang-ayon ni Enrico Santos. Emosyonal man, mabilis na nag-impake si Rosalinda Cruz. Nang matapos silang mag-impake, agad silang nagpasyang umalis. Ngunit pagbukas ni Enrico Santos ng pinto, sina Dayan at Carlos Ravenio ang bumungad. Saan kayo pupunta? Tanong ni Dayan. Agad susugurin ni Enrico Santos si Dayan ngunit mabilis siyang pinigilan ni Carlos Ravenio. Sa tingin niyo ba ganoon kayo kadaling makakatakas? Tanong ni Carlos Ravenio. Umalis ka sa daraanan namin, sigaw ni Enrico Santos at binangga si Carlos Ravenio, ngunit hindi man lang siya natibag. Bagkos, walang kahirap-hirap na kinwelyuhan siya ni Carlos Ravenio. Kung hindi lang dahil kay Rin, baka noon ko pa binasag ang mukha mo, sabi ni Carlos Ravenio. Gawin mo. Huwag mong sabihin, gawin mo, sagot ni Enrico Santos. SH*T, ang tigas pala ng mukha mo, komento ni Carlos Ravenio matapos malakas na suntukin si Enrico Santos. Kahit saan kayo umikot, wala na kayong takas. Napapalibutan na ng mga pulis ang bahay na ito. Kapag nagpumilit kayong manlaban, ipapatapon ko kayo, saad ni Dayan habang nakangiti. Pero pwede pang magbago ang lahat. Yun ay kung ang usapan nyo kanina, saad ni Dayan. Maawa ka, Dayan.
Matanda na ako, hindi ko kakayanin ang buhay sa kulungan, pakiusap ni Remy. Sabay na napatingin sina Rosalinda Cruz at Enrico Santos sa kanya. Mapaklang natawa si Dayan. Hindi nyo na mabibilog ang ulo ko, Tita Remy. Pero kung luluhod kayo at magmamakaawa, baka magbago pa ang isip ko. After all, ikaw ang tumayong magulang ko nang namatay sila mommy at daddy. Tila mga tuta na agad umamo ang tatlo. Pare-pareho silang lumuhod sa harap ni Dayan. Nang sabihin niyang halikan nila ang kanyang suot na sandalyas, pikit mata nilang ginawa iyon. Isang aliw na pagtawa ang pinakawalan ni Dayan. Ah, utu-utu rin pala kayo, saad niya. Isa lang ang gusto kong malaman, nasaan na ang anak ko? Sabay-sabay umiling ang tatlo. Hindi namin alam, Dayan. Wala kaming kinalaman sa pagkawala ng anak mo. Paano namin magagawa yun gayong walang kamuwang-muwang ang bata, sagot ni Remy. Ni wala ka bang tiwala sa amin? Wala kaming alam sa pagkawala ng anak natin. Paano ko gagawin iyon sa sarili kong anak, saad ni Enrico Santos. Ngunit isang sampal ang naging sagot ni Dayan. Ayaw niyong magsalita, hindi pa ba malinaw sa inyo ang narinig ko? Ang usapan niyo kanina, alam ko na buhay pa ang anak ko. Alam ko na kayo ang may kagagawan ng pagkawala niya. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung nasaan siya. Nasaan ang anak ko? Kung hindi niyo sasabihin kung nasaan siya, ipaparamdam ko sa inyo kung gaano kasakit mawalan ng isang anak, sigaw ni Dayan. Dayan, huwag mong idamay ang anak ko. Pakiusap, hagulgol ni Rosalinda Cruz. Ngumisi si Dayan, tila isang baliw. Bago niya padabog na bawiin ang kanyang binti, dahilan para masubsob si Rosalinda Cruz sa sahig, sinabi niya, anak sa anak, ina sa ina. Nakasalalay sa kamay mo ang buhay ng anak mo. Kung hindi ka magsasalita, patatahimikin ko na lang din ang pinakamamahal mong anak. Kay Ate Yolanda Reyes. Nasa probinsya kay Ate Yolanda Reyes ang anak mo, hagulgol na pag-amin ni Rosalinda Cruz. Dahan-daang naupo si Dayan, tila nag-iisip ng susunod niyang hakbang. Pantayan si Rosalinda Cruz. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng mabuti ang anak mo at sisiguraduhin kung hindi isang maloloko, magnanakaw, at masamang tao ang kikilalanin niyang ina, hayag ni Dayan bago talikuran si Rosalinda Cruz. Kasabay nito, dumating ang mga pulis para damputin ang tatlo. Siya namang agad na pagpihit ng manibela ni Carlos Ravenio patungo sa probinsya kung saan sila unang nagkakilala. Bagaman abala sa pagmamaneho, nagawa pa ring abutin ni Carlos Ravenio ang kamay ni Dayan para mahigpit itong hawakan. Sa paghawak ni Carlos Ravenio sa kanyang kamay, muling nakaramdam si Dayan ng pagdaloy ng lakas sa kanyang katawan. Ano? Paanong wala sa'yo ang bata, Ate Yolanda Reyes? Paanong wala sa'yo ang bata? Senggal ni Dayan kay Yolanda Reyes, na dating kasambahay nila Remy, nang makarating sila sa bahay nito. Kinampay ni Yolanda Reyes ang kamay kay Dayan bago ito bumantong hininga. Isang linggo matapos ko siyang iuwi dito, dinala ko siya sa ospital sa bayan. Mataas ang lagnat niya. Pagkatapos silang pababain ng lagnat at magreseta ng gamot, lumabas din kami ng ospital. Tinawagan ko si Remy noon para humingi ng pambili ng gamot, pero hindi siya sumasagot. Sa inis ko at takot na may mangyari sa bata, mas pinili ko na lang na iwan siya, paliwanag ni Yolanda Reyes. Natutop ni Dayan ang sariling bibig sa isiniwalat ni Yolanda Reyes. Saan mo siya iniwan? Saan mo iniwan ang anak ko, Ate Yolanda Reyes? Ina ka din, alam mo kung anong nararamdaman ko ngayon. Gustong-gusto ko nang makita at may akap ang anak ko. Pakiusap, saan mo siya iniwan? Kahit saang parte ng mundo, hahanapin ko siya, may pagsisising napatingin si Yolanda Reyes kay Dayan. Dayan, nawala ako sa tamang pag-iisip noong araw na yon. Naglakad-lakad ako para tumingin ng pwesto na pwede kong pag-iwanan sa kanya hanggang sa matandaan ko yung isang lugar doon sa parking lot sa ospital. Bumalik ako doon. Ilang sasakyan ang sinubukan kong buksan hanggang sa makakita ako ng sasakyang hindi nakalock. Doon ko iniwan ang anak mo. Iyon na ang huling beses na nakita ko ang anak mo, sagot ni Yolanda Reyes. Bagaman nabalik sa isipan ni Carlos Ravenio ang isang tagpo sa nakaraan, nagawa niya pa ring saluhin si Dayan nang mawalan ito ng balanse dahil sa panghihina. Humahagulhol na ito sa pag-iyak dahil para na naman siyang nawalan ng pag-asa na makita ang anak. Dayan, I think I know where he is. Your baby is safe. Your baby Nicanor Santos, I found him.
Siya yung bata na tagpuan ko sa kotse ko noon, sabi ni Carlos Ravenio. Hindi lang tinik kundi malaking tipak ng bato ang nabunot sa dibdib ni Dayan nang marinig ang sinabi ni Carlos Ravenio. Wala na silang inaksayang oras at agad na bumiyahe patungo sa bahay ni Carlos Ravenio, na nasa kabilang barangay lang. Para bang panaginip ang lahat habang papalapit si Dayan sa kanyang anak na naroon sa sala ng bahay ni na Carlos Ravenio at naglalaro. Parang panaginip nang muling masilayan niya ang ngiti ng kanyang anak at nang mayakap niya ito. Hindi man lang umiyak ang bata, bagkus isang masuyong pagbalik ng yakap ang ginawa nito, na tila baramdam ng bata na nakayakap ang isang tunay na ina. Tunay ngang paglayuin man ng mundo, paghiwalayin man ng panahon, hinding-hindi kailanman malilimutan ng isang anak ang kanyang ina. Ang koneksyon na meron siya sa kanyang anak ay hindi matitinag. Pakiusap na yan. Pakiusap, huwag mong ibibigay sa iba yung anak ko. Huwag mo siyang ipaalaga sa iba. Nakikiusap ako, puno ng pakikiusap na saad ni Rosalinda Cruz matapos silang hatulan ng korte. Hindi ako kasing sama, Mama Rosalinda Cruz. Hindi mo maaalis sa akin ang pagiging ina. Kahit bunga siya ng panloloko niya sa akin, hindi ko pa rin siya idadamay sa ganitong klaseng bagay. Hindi ko pa rin kayang gawin ang kasamaan na gawa niyo sa anak ko. Huwag kang mag-alala, hindi man siya tunay na anak ko, dugo man ng manloloko ang dumadaloy sa dugo niya, palalakihin ko siya ng tama dahil walang ina ang nanaayos ng mapariwara ang bata, saad ni Dayan. Kahit pa hindi nito tunay na anak, tanging paghagulhol lang ang nagawa ni Rosalinda Cruz nang tuluyan silang alalayan ng mga pulis matapos ang hearing. Hindi man siya ang kinalakihang ina ni Elio Cruz, handa pa rin siyang maging isang huwarang ina para sa bata. At hindi man siya ang kinasanayang ina ng anak niya, handa pa ring bawiin ni Dayan ang bawat araw na lumipas para maging ina sa kanyang anak. Hindi man niya alam kung paano magsisimula sa pagiging ina sa dalawang bata, buong puso pa rin niyang pinanindigan ang responsibilidad niya bilang ina. Subalit ang hindi niya alam, isang tao pala ang handang samahan siya sa responsibilidad ng pagpapalaki ng bata, isang tao na handang bumuo ng panibagong pamilya kasama siya. Pwede na ba akong maningil, Dayan? Sambit ni Carlos Ravenio sa kawalan. Mula sa mga bituin sa kalangitan, bumaba ang tingin ni Dayan sa katabing lalaki. Sisipat kaya ang pera na meron ako sa halaga ng sisingilin mo? Tanong niya. What I'm going to ask is priceless, Dayan, sagot ni Carlos Ravenio. Nakagat ni Dayan ang ibabang labi nang maramdaman niya ang pagkabog ng kanyang dibdib. Ano ba ang hihingin mong kabayaran, Carlos Ravenio? Tanong niya. Ang pag-ibig mo, ang puso mo, ang buong ikaw, Dayan, sagot ni Carlos Ravenio. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin ay ang malakas na pagkabog ng puso ni Dayan. Hindi siya sumagot sa tanong ni Carlos Ravenio, bagkus isang mabilis na halik ang ginawad niya sa lalaki. Katunayan, hindi lamang ang puso at pag-ibig ang ibibigay niya dito kundi ang kanyang sarili. Handang-handa siyang ialay ang buong buhay niya para kay Carlos Ravenio. Sa pagdampi ng labi ni Dayan, tuluyan nang sumabog ang nararamdaman ni Carlos Ravenio. Kusang kumilos ang kanyang kamay para hapitin si Dayan at dalhin ito sa panibagong umaga. Mama. Si Reg nagsasalita na, sigaw ni Nicanor Santos mula sa sala habang nagbabantay sa kapatid. Bilis, Mama. Nagsasalita na siya, pasaad naman ni Elio Cruz na nandoon din sa sala. Anong sabi niya? Mas excited na tanong ni Carlos Ravenio na galing pa sa labas ng bahay. Mama, ang unang salita na lumabas sa bibig ng kanilang anak. Isang salita subalit kay bigat ng responsibilidad na dinadala. Isang salita subalit higit at lubos na nakakakilala sa isang anak. Isang salita na madalas ang bitiw ng mga bata. Isang salita na parang isang mahika, na kapag nasabi mo, isang tao ang agad darating para isalba ka. Mahal, mahal, nasambit niya na rin. Papa, he called me Papa, tuwang-tuwang saad ni Carlos Ravenio habang kalong ang bunso nila. I love you, Mama. You are the best, sabay-sabay na saad ni Nicanor Santos at Elio Cruz. Maaga mang nahiwalay si Dayan sa kanyang anak, hindi pa rin iyon naalis ang pagiging ina niya. Walang araw ang lumipas na hindi niya naiisip ang kanyang anak. Walang oras na hindi sinisigaw ng puso niya ang kanyang anak. Dumaan man siya sa sakit at hirap, naging lakas naman niya ang kanyang anak. Sinaktan at niloko man siya, nahanap niya rin ang tunay na pag-ibig sa piling ni Carlos Ravenio. Hindi man siya lumaki sa pangangalaga at pagmamahal ng isang tunay na ina,
nabigyan naman siya ng pagkakataon na maging isang ina sa 3 bata. Higit sa lahat, nabigyan si Dayan ng pagkakataon na maging isang ganap na ilaw ng tahanan, ilaw na siyang magiging gabay ng bawat miyembro ng kanilang pamilya.